yung karapatan ng taong bayan ay napaglalaruan lamang o naaabuso. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programa Reaction Mo, Birada ko. Okay, hindi na po natin patatagalin pa, pero batiin muna po natin ang ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, na lagi po nating nakakasama sa bawat araw po. Maging ang ating mga kababayan sa abroad, at syempre yung ating mga bagong mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyong lahat at syempre, lagi po nating binabati dito sa ating programa ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na Speaker Martin Romualdez, at syempre yung ating pong minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay, sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin. Alam nyo, sa totoo lang, ay napag-usapan naman ho natin, di ba, yung tungkol dun sa kung saan ang ating Pangulo ay isang napakalaking regalo para sa mga Pilipino na binigay ng Diyos, no? So ngayon naman pag-uusapan natin na kung saan, alam nyo, sa totoo lang, kung kikwentahin po ninyo mga minamahal ko mga kababayan, kung talagang iisipin mong mabuti, sa totoo lang, yung 3 taong o magtatatlong taong paninilbihan o pagsisilbisyo sa atin ng ating mahal na Pangulo ay halos katumbas po ng 6 na taon. Kung iisipin nyo po kung kukwentahin ninyo at talagang aalamin ninyo, halos yung 3 taon po ng ating mahal na Pangulo sa kanyang pagsiservisyo ay halos nasa 6 na taon. Dahil nga po sa lawak, dami na kung saan mga totoong proyekto. Ba't ko po sinabing mga totoo? Kasi po, totoo po yung kanyang mga ginagawa. Hindi po peke. Hindi po gawa-gawa lamang na kumbaga inilalabas sa TV, inilalabas sa ganito, ganyan, na ganyan yung nagawa. Pero ang totoo hindi. At wala naman. Diba? Kung maalala ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, ng panahon ni Digongyo, ang daming nilalabas doon sa advertise, ang daming nilalabas sa Facebook, sa YouTube na ito yung mga proyekto. Pero nung tinignan, inalam, hindi totoo. So ibig sabihin, ano lamang, advertise lang naman, no? Para lang sabihin na may ginagawa si Digongyo, no? So yun ay ano lang, kumbaga ano lang nila, kumbaga para ang mga Pilipino ay hindi magtaka, hindi magtanong kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. Pero alam nyo, sa totoo lang, ang ating mahal na Pangulo ay kung kasing yabang lang siya at kung kasing utak lang niya si Rodrigo Roa Duterte, pwede niyang ipagyabang agad Pero sa totoo lang, marami po kayong hindi nalalaman, marami po kayong hindi alam. Maraming mga proyekto ang ating mahal na Pangulo na halos hindi na nga nila kumbaga hindi na inilalabas hindi na nilalabas, hindi na napapanood, hindi na inaano sa social media. Kasi para sa kanya mas maigi na yung mismong mga Pilipino ang magsabi na eto yon, eto yan, yan yun, eto yung nagawa niya, no? So masasabi mo talaga na napaka-humble po talaga ng ating mahal na Pangulo. Kaya nga napakaswerte ng mga Pilipino, sa totoo lang. Yung ginagawa po ng ating mahal na Pangulo ngayon ay hindi po kaya gawin ng maliban lang po sa kanyang ama. Masasabi mo sa mga sumunod na mga presidente, masasabi mong hindi nagawa ng ibang presidente yung nagagawa ng ating Pangulo ngayon, na kung saan talagang makikita yung todo talaga, sagaran talaga yung kanyang pagtatrabaho, sagaran talaga yung kanyang pagsisilbi sa taong bayan, di ba? So kaya sabi ko nga,
kung ikukumpara natin ang ating mahal na Pangulo, eh halos sumahabol po siya sa kakayahan ng kanyang ama. Kaya nga sabi ko, kung bibigyan pa ang ating mahal na Pangulo ng karagdagang 6 na taon pa, kung akong tatanungin, natitiyak kong hindi lamang ang mga Pilipino sa bansang ito ang matutuwa. Natitiyak ko na maging ang ating mga kababayan sa abroad ay tiyak na matutuwa. Alam niyo, sa totoo lang, nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte, eto sinasabi ko to sa inyo hindi para kung ano man. Alam niyo ba na napakaraming mga Pilipinong ayaw nang umuwi nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte? Sa 100%, halos 1% lang ang umuwi sa Pilipinas noon. Bakit? Dahil sa nakikita nilang hindi maganda ang pamamalakad ni Rodrigo Roa Duterte. Hindi maganda ang sitwasyon. Kumbaga parang natatakot sila sapagkat tila walang kaligtasan ang mga inosenteng tao sa kamay o sa pamumuno ni Rodrigo Roa Duterte. Hindi katulad ngayon, mga minamahal kong mga kababayan. Sa totoo lang, sa 100% na mga Pilipinong nasa abroad ngayon, halos 80% gustong umuwi sapagkat naririnig nila, nalalaman nila yung malaking pagkakaiba na kung saan ramdam din nila sa mga pamilya nilang nasa Pilipinas ngayon yung kasiyahan. Kumbaga wala nang takot, wala nang pangamba. Hindi katulad noon ng panahon ni Rodrigo Roa Duterte na kahit yung taong walang kasalanan nakaupo lang, bigla na lamang mawawalan ng buhay. Bigla na lamang papatayin. Na kung saan nawawalan pa ng hustisya. Diba? So, sa totoo lang mga kababayan ko, kung iisipin yung mabuti, ngayon lang natin naramdaman yung ganitong kasiyahan, ganitong pakiramdam na samantalang nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte, grabe. Sa totoo lang, kalagim-lagim yung naranasan ng mga Pilipino sa kamay niya. Kalagim-lagim at talagang papangunguting ka kung iisipin mo pa nga eh. 'Di ba? Na lalabas ka lang ng bahay, akala mo 'di ba? Paglabas mo ng bahay, may panganib na kung saan ay nasa isip mo. May pangamba ka na agad. Kasi hindi lang naman yung COVID yung kalaban natin noon eh. COVID na nilikha lang naman ni Michael Yang. 'Di ba? Nilikha ng isang economic advisor para magamit niya yung pera ng taong bayan, para manakaw nila sa pamamagitan ng Parmali. 'Di ba? Maliban doon, ang kalaban talaga natin, yung mga tao ni Rodrigo Roa Duterte o yung mga aso niya o yung mga zombies niya na bigla na lamang pumapatay na walang dahilan. Na kung saan yung hustisya noon ay napaglalaruan lamang. Yung karapatan ng taong bayan ay napaglalaruan lamang o naaabuso. Pero ngayon, kaya gusto nang umuwi ng halos 80% ng mga Pilipino tuwing Pasko dahil sa nalalaman nila at sinasabi sa kanila ng kanilang mga pamilya sa Pilipinas na maganda na ngayon o maayos na ngayon, matiwasay na ngayon, may kasiyahan na ngayon, wala nang kaguluhan ngayon. Maliban na lang sa mga Duterteng sadyang nanggugulo dahil yan talaga yung kanilang mundo, magulo, na kumbaga gusto na lamang mandamay. Diba? Sa totoo lang, napakasaya po ng pakiramdam ng mga Pilipino ngayon. Malaya na silang nakakapagtrabaho, malaya na silang nakakagalaw, malaya na silang kumikilos na walang kinatatakutan ng mga tao ni Rodrigo Roa Duterte na bigla na lamang pumapatay ng mga taong walang kamalay-malay. Diba? Ngayon, kung dati hindi tayo natatakot tayong lumabas ng bahay, tumambay man lamang, ngayon, kahit siyang ka matulog sa kalsada ngayon. Diba? Hindi katulad doon. Walang iya.
Nakatayo ka lang, bigla ka na lang babarilin. Nakatayo ka lang, wala kang kamalay-malay, wala kang iniisip na masama, bigla ka na lang titirahin. Pero ngayon mga minamahal ko mga kababayan, sobrang sarap. Sobrang sarap ng pakiramdam na meron tayong isang pangulo na kung saan nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Sobrang sarap kasi meron tayong isang pangulo na nagbibigay sa atin ng kalayaan. Nagbibigay sa atin ng kaginhawaan. Nagbibigay sa atin ng pag-asa. Nagbibigay sa atin ng kumbaga tulong na makaahon sa mga naranasan natin mula sa isang presidenteng malademonyo ang utak. Kaya mga kababayan ko, sa totoo lang, kung ako lang ang tatanungin sa mga ipinapakita po o pinapamalas ng ating mahal na Pangulo sa taong bayan, kung ako lang ang masusunod, kung ako lang ang talagang kung kukunin ninyo sa akin yung opinyon, gusto kong manatili ang ating mahal na Pangulo sapagkat nagbibigay po siya ng saya, nagbibigay po siya ng kapanatagan. Yan ang importante, di ba? Ang maging panatag, maging tahimik, maging maayos, di ba? Maging malaya ang mga Pilipino sa kamay ng isang diktador. Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, sa panahon po ng ating mahal na Pangulo, lahat po ng mga Pilipino ngayon ay may katiyakan na, 'di ba? May katiyakan na meron silang karapatang magsalita. May katiyakan na meron silang karapatan na lumaban bagamat sila ay kapos sa buhay. Hindi kagaya noon ni Rodrigo Roa Duterte na yung mga mahihirap ay lalo pa niyang inaapi. Yung mga walang-wala ay lalo pa niyang tinatanggalan kung anong meron pa sila. Yan po ang katotohanan. Sa totoo lang, napaka-demonyo po talaga ng taong yan. Napaka-mapagpanggap po talaga ni Rodrigo Roa Duterte. Pero sa tulong at awa ng Diyos, nakita nyo naman, pinahintulutan ng Diyos na makalaya tayo sa malademonyong utak o sa malademonyong pag-iisip ni Rodrigo Roa Duterte. 'Di ba? Ngayon, simula lamang po ng ating mahal na Pangulo na ang naging ating Pangulo, ang bawat Pilipino tuwing Pasko ay masayang nagdiriwang. Walang takot, walang kahit anong pangamba. 'Di ba? Ito nga, natatawa nga ako dito kay Rodrigo Roa Duterte. Galit daw siya sa droga, galit siya sa mga adik. Walang yan naman. Hindi naman mga adik yung pinatay niya eh. Mga inosente na maaring maging biktima ng adik. 'Di ba? Yun ang katotohanan eh. Yung mga tinira nila, mga nabiktima nila, mga inosenteng Pilipino na maaring mabiktima ng mga adik. Pero yung mga adik mismo, malaya, lalong-lalo na yung mga tauhan nila, yung mga runner nila, yung mga sakop ni Michael Yang na nagpapakalat ng shabu sa buong Pilipinas. 'Di ba? Sinabi lang ni Rodrigo Roa Duterte na adik. Alam niyo kung bakit agad namamatay yung mga gusto nilang patayin? Kasi wala kang kamalay-malay eh. Pero yung mga totoong adik, handa, tagong-tago. Alam nila kung saan sila magtatago, alam nila kung sino yung mga dyan. Cover na cover talaga sila. Pero yung mga inosenteng taong walang kamalay-malay na nakatayo lang, nakaupo, natutulog sa bahay, kapiling yung kanilang mga anak, kanilang pamilya, bigla na lamang mamamatay. Tapos palalabasin na involved sa droga. Na walang pag-iimbestiga. Hindi dumaan sa tamang proseso. Para lang sabihin na ang kanyang war on drugs ay epektibo. Sinasabi nilang involved sa droga. Pero ang totoo, walang alam sa droga yung halos sa 99% na pinapatay ni Rodrigo Roa Duterte. 'Di ba?
Kung meron man mga namatay na drug addict, lumalabas po kasi sa pag-iimbestiga na yung mga napatay na mga drug addict na yun yung mga hindi bumibili ng droga kay Michael Yang. Pero yung mga drug addict, mga pusher, mga drug lords na bumibili, kumukuha ng droga mismo kay Michael Yang na economic advisor nitong ni Rodrigo Roa Duterte, lahat sila protektado o buhay. 'Di ba? So, yun yung nakakatawa dyan eh. Kaya nga, mga kababayan ko, sa totoo lang, napakapalad po natin sapagkat makatotohanan ang lahat ng pinapakita po ng ating mahal na Pangulo. Makatotohanan yung lahat ng inilalabas nila sa social media. Hindi peke, walang halong kung ano pa man. Kaya para sa akin napakapalad natin sapagkat tunay o totoo ang ating mahal na Pangulo sa kanyang sinasabi, maging sa kanyang ginagawa. Kaya isa lamang po ang aking masasabi, no? Protektahan, tulungan, samahan natin ang ating mahal na Pangulo sa kanyang tunay na pagsiservisyo sa mga Pilipinong kailangan niya pang matulungan, lalong-lalo na sa ating mga maralita. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.